Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang hapon po sa mga kapatid naming nakikinig dito sa Saudi Arabia. At magandang gabi po sa mga kapatid naming nakikinig dyan sa Pilipinas. Tuloy po kayo ulit at paulit-ulit sa weekly madras natin every Friday. Nalagyan nating tandaan na ang Friday ang pangatlong Eid ng mga Muslim dahil sa pagkadakila nito. At kung ano man ang nagagawa nating mga mabubuti ay dakila din kay Allah subhanahu wa ta'ala na naitatapat natin sa dakilang araw na ito. Ang napag-aralan po natin last Friday ay ang mga klase ng pangarap. Ang topic natin mga kapatid sa Islam ay tinuturuan niya tayo matuto mangarap. Tinuturuan niya tayo na matuto mangarap ang ating mga puso dahil ang pangarap na ito ay napag-aralan natin na ito ang pang-anim na pagsamba ng ating mga puso na ang mangarap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ngayon sa talakayan po natin na mga klase ng pangarap ay tinuturuan niya tayo matuto at pumili ng malaking pangarap. Tinuturuan niya tayo na ang mapangarap natin ay ang mas malaki at mas matibay at mas maganda. So, ang unang pangangarapin natin na napag-aralan natin last Friday ay ang Rija o Rahmatillah, ang pangarapin ang awa ng Allah. Pangalawa ay Rija o Thawabillah, ang pangarapin natin ang gantimpala ng Allah na kataas-taasan at kagalang-galang. So yun po ang natalakay natin last Friday at ang tatalakay naman natin ngayon sa abot ng itatawfiq ng Allah sa atin ay ang pangatlo at kung ano ang magkakasya sa oras natin sa mga susunod sa Kanya. Pangatlo po ay Raja ulika illahi azza wa jalla, ang pangarapin natin ang maipagtagpo natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangarapin natin na maipagtagpo natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng propeta, makanino ang kapayapaan, man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'ah. Sino man ang gusto niya, gustuhin niya na maitagpo niya ang Allah, ay gugustuhin din ng Allah na maipagtagpo niya siya. At sino naman ang gusto niya, ayaw niyang maipagtagpo niya ang Allah, ay ayaw din ng Allah na maipagtagpo siya. So, noong sabihin ito ni Propeta Muhammad, peace be upon him, alam po natin na ang mga hadith ay dumadaan lang sa bibig ni Propeta Muhammad, peace be upon him, subalit galing yan na salita kay Allah. Sinabi doon ni Aisha radhiyallahu anha, ang pinakamamahal ng propeta sa kanyang mga asawa, sabi daw niya, o sugo ng Allah, ang tinutukoy po ba dyan ay ang kamatayan? Paano na tayo wala namang taong gusto niyang mamatay? Sabi daw ni Propeta Muhammad, peace be upon him, Aisha, hindi yan. Hindi ang tinutukoy dyan ay ang kamatayan. Ang tinutukoy dito, sabi niya, ay pag dumating na ang oras na babawian ng buhay ang tao, ay bago pa ito bawiin sa kanya ang buhay, ibig sabihin nakakaunawa pa, nakakita pa, ay ikukongrats ng mga anghel ang mananampalataya. Kung ang mamamatay ay mananampalataya kay Allah, ay hahatiran ng mga anghel ng mabuting balita na sasabihin sa kanya na huwag ka mag-alala, huwag ka matakot dahil mapupunta ka sa katuwaan ng Allah. Mapupunta ka sa paraiso. So, pag narinig yan ng mamamatay ay gusto na niya maipagtagpo niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto na niya maipagtagpo niya ang Allah. Hindi siya matatakot kasi binalitaan ng mga anghel ng advance na mapupunta siya sa paraiso. Ang hindi naman mananampalataya, hindi Muslim, ay hahatiran din ng masamang balita ng mga anghel. In advance na hindi pa
nabawi ang kanyang buhay, ay ihahatid sa kanya ang masamang balita na sasabihin sa kanya na malapit ka na. Malapit ka na bumalik sa galit ng iyong Rab. Malapit ka na dumating sa galit ng Allah. So, ano ang mangyayari sa taong yan na nakarinig ng masamang balita? Ayaw niya mamatay. Ayaw niya maipagtagpo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya vice versa. Ikaw naman nanampalataya, pag narinig mo ang magandang balita na yan, ay sino naman ang ayaw niya lumipat sa mas maganda? Mas magandang buhay, mas magandang lugar kaysa mundo. So kaya ang mananampalataya ay nanaisin na niya na maipagtagpo niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hindi naman mananampalataya ay ganun din na sino ba ang taong gusto niya pumunta sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ayaw na niya sana mamatay. Subalit walang choice. Walang choice kundi mamatay. Dahil pag dumating na mga kapatid sa Islam, ang nakalaan sa atin ay hindi na maiiba ng kahit isang oras. Basta kung ano ang nakalaan ay talagang mangyayari at talagang darating ang dahilan na nakalaan sa atin na ikakamatay natin. Kaya bago pa man ito dumating sa atin ay sana paghandaan natin. Sana paghandaan natin na ito na ang topic natin na Raja Ulika Ilahi Azza wa Jalla. Ang pangarapin natin na maipagtagpo natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin maparaiso tayo. Kasi doon natin maipagtagpo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So paano natin pangangarapin? Hanggang lang ba sa pangarap na walang trabaho? Hindi po. Ito na ang instruction ng Allah sa atin. Ito na ang instruction ng Allah sa atin kung pangarap natin na maitagpo natin siya. Na may kasabay na katuwaan, may kasabay na kaligayahan dahil sa igagantimpala niya sa atin. So, lagi po natin ito nababasa sa Suratul Kahf. Yung mga active sa inyo, bumasa ng Suratul Kahf every Friday, ay ito ang katapusan ng Surah Al-Kahf na instruction sa atin kung paano ba natin maipagtagpo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng maayos. Sabi ng Allah, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sabihin mo, O Muhammad, instruction ito ng Allah kay Propeta Muhammad, peace be upon him, na ihahatid niya sa atin. Kasi sugo nga siya ng Allah na may isinugo sa kanya na mga salita. Mga mensahe ng Allah na pinadaan niya sa kanyang sugo upang ihatid sa atin. Sabihin mo, Innama ana bashar. Innama ana basharun mithlukum. Ako ay tao lamang na tulad nyo. Ako ay tao lamang na tulad nyo. Yuha ilayya. Ipinapahayag sa akin. Ipinapahayag sa akin. Anong ipinapahayag sa kanya? Annama ilahukum ilahu wahid. Ang Diyos lang niyo ay iisang Diyos. Ang Diyos lang niyo ay iisang Diyos. Wala nang iba. Sino ang Diyos na yan? Yun si Allah. Ang mga sumasamba ng hindi ang Allah ay tiyak na mali ang kanilang sinasamba. Tiyak na mali dahil hindi siya ang Allah at ang totoong Diyos lang ay si Allah. Hindi ito kinumpos, hindi ito haka-haka lang ni Propeta Muhammad, kundi yuha ilayya. Ipinapahayag ng Allah, ipinapahayag sa akin ni Allah. Ibig sabihin, mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala na address sa atin lahat, mga kapatid sa Islam. Faman kana yarju liqa Allah, sino man sa inyo ang kanyang kalagayan ay pangarap niya maipagtagpo ang kanyang Rab. Ang kanyang Rab. Ano ang ibig sabihin ng Rab? Sa Tagalog ay Panginoon, pero sa kalawakan, ibig sabihin niyang kalawakan ay ang naglikha at ang nagtutustos at ang nangangalaga at ang namamahala. So yun ang Rab.
Rabbul Alamin na naglikha sa buong universe. Ibig sabihin ng buong universe ay lahat ng nilalang, lahat ng nilikha, lahat ng nakikita natin, lahat ng nararamdaman natin, lahat ng natitikman natin, lahat ng naririnig natin ay tinawag na universe. Lahat ng hindi Allah ay yun ang ibig sabihin ng alamin o di kaya universe na mga sign na may naglikha sa universe na ito na yun ang Allah. So, sino man sa inyo ang tao na ang kalagayan niya ay pangarap niya maipagtagpo ang kanyang Rab, ay falyamal amalan salihah. Ito na ang point of view mga kapatid sa Islam. Obligado siya gumawa ng mabuti. Obligado niyang gawin ang mga mabubuti. So ito ay common noun, yung amalan salihah. Kahit anong mabuti mga kapatid sa Islam, kahit anong mabuting trabaho, kahit anong mabuting salita, ay obligado niyang gawin. Falyamal amalan salihah, obligado niyang gawin, obligado niya gumawa ng mga mabubuti kahit anong kaya niya. Sa abot ng kakayanin natin ay kung gusto natin maipagtagpo ang ating Rab ay gawin natin ang lahat ng kaya natin. Alam po ng Allah ang capacity ng kakayahan natin. Alam ng Allah ang capacity ng kakayahan natin. 50% ba o 60% o 70% o 80% o 100%, kung ano ang kaya natin ay gawin natin mga kapatid sa Islam para sa ating kinabukasan. Ano ang pangalawang instruction ng Allah? Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, at huwag niya bigyan ng kahati ang Allah sa kanyang mga pagsamba. Huwag na bigyan ng kahati sa kanyang pag-iibadat, kanyang pagsasamba. Alam natin na lahat ng trabaho at lahat ng salita at gawa ng mga mabubuti na ikakatuwa ng Allah ay tinawag na pagsamba. So habang ginagawa po natin ito na ang ating intensyon ay para maging daan natin sa paraiso na maipagtagpo natin doon ang Allah, ay wala tayong hahangarin kundi ang gantimpala at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang ibig sabihin ng huwag niya ipagtambal, huwag niya bigyan ng kahati ang Allah sa kanyang mga ibadat. Ibig sabihin, karagdagan ito, connected din ito sa number 2 na ang pangangarapin natin sa lahat ng trabaho natin at salitaan natin ay ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating haluan ng iba. Huwag nating haluan ng iba upang ma-appreciate ka, upang marinig ng mundo na ikaw ay ganito, ganyan. Yun ay makakasira sa ating ibada mga kapatid sa Islam. Makukuha na natin na ma-appreciate tayo ng mga tao, subalit ang pangkabilang buhay ay nasira niya dahil sa kung gaano karami ang binigay mong kahati sa ginagawa mong pagsamba kay Allah ay ganyan nasisira ang ibadat mo. Maaari ang matitira lang ay mga 10%, ganon. So iiwasan po natin dahil ang ating mga sarili ay amaratun bisu. Ang pinag-uutos niya sa atin ay ang masama. So lagi yan ipinag-uutos ng ating sarili na para ma-appreciate ka nila, para masabi nila, para ganito ganyan. So kung isipin mo man yan, ay ang isipin mo ay para makita nila ang beauty ng Islam, ang beauty ng Muslim, para baka sakali makapasok sila sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila mapahamak sa kabilang buhay. Kung sakali mai-insist ng syaitan na gawin mo to para ma-appreciate ka nila, so hindi ikaw ang ma-appreciate kundi para ma-appreciate nila ang pag-uugali ng Muslim, ang pag-iibadat ng isang Muslim kung ang kahalubilo mo ay hindi Muslim. So yun ay pagdadakwa ng action. Pagdadakwa ng action kahit hindi ka nagsalita ay ang at least hindi mo nasiraan ang image ng Islam at mga Muslim kaysa masamang pag-ugali mo. So ito po ang patunay na ang pangarap
pangarapin natin na maipagtagpo natin ang Allah ay may katunayan sa banal na Quran. Mahanap po natin yan sa Suratul Kahf verse 110. Mahanap natin sa Suratul Kahf verse 110. So, pag nangyari ito mga kapatid sa Islam, ay pagpangarap mo na maipagtagpo mo ang Allah ay tatanggapin niya sa iyo. So, ano ang mangyari pagdating mo sa paraiso? Tatalakay natin ang mga ilan sa mangyayari sa loob ng paraiso. Yung mga taga-paraiso ay ikinuwento ng Allah sa atin in advance yung sinasabi nila doon na pag sabi ni sa Sufyan al-Thawri, ang mga taga-paraiso pag paraiso na sila ay pag nais nilang kumain ng anumang gusto nilang pagkain. Halimbawa, gusto nila kumain ng karne o ano paman, ay ito ang kanilang sasabihin. Sasabihin lang nila ang Subhanakallahumma. Subhanakallahumma, tapos darating ang anghel na dala-dala niya ang nais mong kainin. So, magsasalaman sila doon, kaya sinabi ng Allah na tahiyyatuhum fiha salam. Ang kanilang tahiyya, ibig sabihin ng tahiyya ay ang pagbati. Ang pagbabatian nila doon sa paraiso ay salam. Salamun alaikum, tahiyyatuhum fiha salam. Tapos pag nakakain sila, pag nakain na nila ito, ay sasabihin nila na alhamdulillah, kaya sinabi ng Allah na akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ang huling panalangin nila ay ang pupuriin nila ang Allah na Rabbul Alamin. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Samantala mga kapatid sa Islam, ang mga taong hindi nila pinangarap na maitagpo nila ang Allah, ay ano ang mangyayari sa kanila? Kakalimutan sila doon ng Allah. Wala na silang kayang pangarapin, kundi babalik sila sa galit at parusa ng Allah. Ilayo nawa tayo ng Allah doon. Kaya sasabihin sa kanila ng Allah, فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Ngayon ay kakalimutan na namin sila, tulad ng pagkalimot nila sa araw nila ito. So, dahil hindi nila pinangarap na maitagpo nila ang Allah na may kasabay, may kasamang kaligayahan, hindi nila ginawa ang mga utos ng Allah, hindi sila gumawa ng kabutihan para sa kanilang kabilang buhay, ay kahit ano paman ang pagmamakaawan nila sa kabilang buhay, ay kakalimutan sila ng Allah. Ibig sabihin, ay hindi katangian ng Allah ang makakalimot siya. Malayo ang Allah sa pagkalimot, subalit ng dahil sa ang kalagayan ng mga taong ito dito sa daigdig ay parang hindi nila alam ang kabilang buhay. Parang hindi nila alam, kaya hindi nila pinaghandaan. Hindi nila ginawa ang mga utos ng Allah sa kanila, at hindi nila iniwasan ang mga ipinagbawal sa kanila, ay kakalimutan din sila. Ibabalik sa kanila ang kanilang pag-ugali dito sa daigdig na parang hindi rin sila alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mga taong ang kalagayan nila dito sa daigdig ay wala silang pangarap sa kabilang buhay. Wala silang balak na magpadala ng mabuting gawa sa kabilang buhay. Wala silang balak dahil satisfied na sila sa kanilang buhay dito sa daigdig, at na panatag na sila kung saan sila naroroon. Kaya kinalimutan nila ang mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa atma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Ang sasabihan dyan na sasabihin ng Allah sa kanila na ngayon ay kakalimutan na namin kayo tulad ng paglimot nyo sa araw niyong ito. Sino yan? Yun ang mga taong noong nandito sila sa daigdig ay wala silang pangarap na maipagtagpo nila ang kanilang Rabb na ang Allah,
at natuwa na sila, maligaya na sila sa kanilang buhay dito sa daigdig. Wala man silang ginawa sa pangkabilang buhay at naging panatag na sila dito. Akala nila ay magiging permanent ito. At saka kinalimutan nila. Hindi nila binigyan ng importansya ang aming mga tanda man na nakikita tulad ng langit at lupa, ang araw at buwan, at ang iba pa, at kinalimutan nila ang aming mga tanda sa Quran, yung mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun ang bubungahin niya, nakakalimutan din sila doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah.